nagkamali po ba ang Korte Suprema sa kanilang desisyon dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte? Christian, I always say at the beginning, mawalang galang sa ating Korte Suprema sa kanilang desisyon. But may mga pasubali po ako, may mga reservations po ako sa naging desisyon ng ating kagalang-galang Korte Suprema. Sa dalawang dahilan, Christian, una tungkol doon sa one-year constitutional ban na sa tingin ko mukhang hindi po tama. Pangalawa, tungkol po sa pagsabing null and void yung articles of impeachment dahil nga po ay na-violate ang due process of law. So ito pong dalawang elementong ito ang naging sandigan ng Korte Suprema para sabihin na mali o null and void, unconstitutional ang articles of impeachment. Tungkol doon sa una, Christian, yung one-year constitutional ban. Papasok ba ang one-year constitutional ban dito sa ating usaping impeachment? Papasok lang ang one-year constitutional ban, Christian, pag nagkaroon ng initiate, which is found in the Constitution, initiate. The House of Representatives shall have the exclusive authority to initiate impeachment proceedings. So, exclusive. So, papasok lang ito kung na-file po sa ating House. At pangalawa po, ito po ay na-refer sa ating Committee on Justice. At ang Justice will decide what to do with it. Magkakaroon po sila ng hearing. Ngayon, ito po ay hindi po nangyari po, Christian, sa Kamara de Representante. Itong filing and initiation and referral to the Committee on Justice. Papasok lang ang one-year constitutional ban kung nagkaroon ng filing and referral. Christian, wala po nangyari po eh. At ang pinili ng ating Kamara de Representante ay yung third option, which is the approval of the articles by one-third of the members of the House, 205 out of 319. So, papasok lang po, kung sana po, ito po ay na-aksyonan ng Committee on Justice. Wala po eh. Wala pong action po eh. Kaya para sa akin po, hindi papasok yung initiation of the articles of impeachment. At tama po yung ginawa ng ating House of Representatives, and considering that they have the exclusive. Sa ating saligang batas sa US, ang word po ay sole. Sa atin ay exclusive. So silang lang po ang may poder, may otoridad to initiate impeachment proceedings. So, sa ganang akin, yung first issue yan, ay mukhang hindi po, para sa akin po, hindi po tama, no? So, dapat nga po ito ay, kung ito man ay kanilang ginawa ng ating kagalang-galang sa Korte Suprema, dapat sinunod muna yung existing jurisprudence. Yung Francisco versus House of Representatives. Hindi po yung bagong desisyon nila sa kasong ito. May tinatawag yung prospectivity, mag-apply sa future situations, at may isang doktrina nga po sa constitutional law, yung doctrine of operative facts. Ibig sabihin na, Christian, pag ang mga acts are based on a law which law was declared unconstitutional, the acts will be considered valid. So valid po sila, though declared unconstitutional. Opo. Ang isa ko pong tanong, sir, no? Sumobra ba yung Korte Suprema sa kanilang ginawang desisyon na ito? Unang-una, Christian, may kasabihan tayo po na judicial overreach, over-judicialization, pwedeng over-judicial interventionism. So mukhang sumobra po ang ating kagalang-galang na hukuman. When we say overreach, lumampas, no, sa hangganan ng hukuman sa desisyon na ito. So, para sa akin, ito pong judicial overreach ay dapat sana hindi po ginawa ng ating Korte Suprema. Lalong-lalo na dun sa second issue. For the first time, naglatag ng 7 requirements ang ating Korte Suprema. Yes. For purposes of saying an act is unconstitutional, a law is unconstitutional, for the first time, 7. So,
sana ito po should have a prospective effect. Hindi po in-apply dito kasi non-existent po ito nung pinag-uusapan po ang itong articles of impeachment. At pangalawa, Christian, ang due process of law, ibibigay lang doon po sa Committee on Justice. Ay hindi lang po na-refer sa Committee on Justice Pangalawa, Christian, yung due process of law, pag-uusapan niya ng masusi sa ating Senado na kung saan magkakandak ng trial and then decision. The role of this House is simply to initiate all impeachment cases. Okay. Yung pagdadagdag ng Korte Suprema ng requirements, supposedly to protect the due process right of the Vice President, hindi ba sumobra naman sila dun sa punto na iyon? Tapos parang na-disregard naman in due process naman din mismo ng Kamara bilang merong sole na kapangyarihan para initiate ang isang impeachment case. Pwede pong we can liberally construe na yung due process ng ating House of Representatives ay hindi na nairespeto. So, kasi nga ang tinignan natin ay yung interest individual ng respondent. Now, between individual right and collective right, Christian, may tinatawag na compelling state interest. What is the compelling state interest in this case? Which could be an exception to due process. Yung interest ng taong bayan, yung accountability, yung pananagutan mo, this is a compelling state interest. And sometimes it is construed as an exception to due process of law. And between individual right and collective right, ang mangingibawa po ay collective right, hindi po individual right. Okay. Kung talagang panindigan ng Korte Suprema itong kanilang desisyon dito, no? Na binabanggit nyo nga, mayroong paglampas dun sa kanilang desisyon. So, overreach. Ano po implication nito doon naman sa prinsipyo o kahalagahan ng pagpapanagot sa mga pinakamatataas na opisyal ng gobyerno base ron sa mismo nakasaad po sa konstitusyon na tinulungan na kasama po kayo sa mga may akda? Yung accountability of public officials. So, liability of public officials, meaning referring to the respondent and other public officials, Christian? Impeachable officials na lang, specifically. Okay. Okay. Ang malaki pang implikasyon na Christian sa responsibility ng impeachable officials. Kasi po, masasagkaan, malilimitahan itong power of impeachment or mechanism of impeachment, which is intended to make them accountable. Ngayon, if you're accountable official, an impeachable official, sino ba sila? Members of the Supreme Court, Constitutional Commissions, Ombudsman. Pag yan po ay nangyari po, baka mawala ng saysay o bisa ng kamandag ang impeachment. Binabanggit ko nga si Cablas Ople, Christian kasi sabi niya sa Concon of 86, itong impeachment, it is a sword that is in the scabbard. Ito ay isang sundang espada nasa lalagyan. Even if not drawn or unsheathed, it is a sharp-edged sword. Ngayon, with this decision, Christian, ang tingin ko po, medyo naging mapurol. The sword has been blunted by this impeachment decision. Okay. So dito nga po, no? Kasi nga kasama rin po ba sa responsibilidad o kapangyarihan ng Korte Suprema yung magdagdag doon sa kung ano yung nakasaad sa konstitusyon. Kunwari, doon po sa 'di ba, yung sa third mode of impeachment. Naglagay sila ng katutak na requirements. Ito ba yung binabanggit niyo po, kung pwede, prospective. Pero in the first place, pwede bang gawin talaga ng Korte Suprema yan? Dagdagan yung nakasaad sa konstitusyon. Christian, ang tingin ko po dyan, always within the parameters of the Constitution, ang gagawin ng ating saligang batas. Their role is simply to interpret the Constitution. But to set new parameters,
new boundaries, no, sa isang constitutional provision na napakalinaw po. Mukhang lumampas nga po medyo lumabis po ang ating kagalang-galang na Korte Suprema. So yung aking pananaw tungkol sa paglampas sa parameters and boundaries na dapat yun ang kalang susundin.